Yung napatawag na ito ng pasasalamat, magsamba kay Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon, lahat ng mga kamay, dalawang kamay, ipalakpak ng malakas na malakas, may kasamang sigaw. Yung pinakamalakas na sigaw. Purihin ang Panginoon, at sabihin mo sa katabi mo ng nakangiti. Nakangiti hindi nakangiwi. Sabihin mo sa kanya, Merry Christmas sa iyo. At sabihin mo sa kanya, kapatid, mayroon kang power. Taas ang kamay ng mga may power. Ako, lalong lumakas. Taas ang kamay ng may power. Sumigaw ng power. 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 Ngayong gabi, lahat ng pumarito tatanggap ng fresh anointing mula kay Yahweh El Shaddai. Amen? Brothers and sisters in Christ, ngayong gabi ay narito tayo para makinig at magnilay ng mabuting balita at ating buksan ang ating mga Biblia at ating pungtunghayan ang inihanda ng Panginoon na mabuting balita para po sa ating lahat ngayon. Ito po ay ating sa aklat po ni San Juan, ang kabanata po ay 2, ang talata po ay 13 hanggang talatang 22. At ganito po ang sinasabi ng mabuting balita ng ating Panginoon. Handa na po ba kayong makinig? Sumainyo ang Panginoon. Ang sabi po dyan ay ganito, malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at ang mga nagmamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang hagutik na tubig at pintabuy ang mga bakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay ang apoy lalab sa puso. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ang kanyang katawan. Mabuhay ang mga sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Brothers and sisters in Christ, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Yan, sabihin mo sa katabi mo, this is your day. This is your day. Yan, sino yung naniniwalang araw niya ngayon? Alam niyo po, may mga tao kasi pagka may nararamdaman sa katawan, pag maraming utang, pag maraming problema, ang sinasabi niya parang hindi ko yata araw ngayon. Pero sabihin mo sa katabi mo, talagang araw ko ngayon. Nasa kamay ng naniniwalang araw niya ngayon. Sumigaw ng malakas. Taas natin ating kamay at sabihin natin, today is my day. Something good going to me. I am blessed. I am beautiful. And I am strong. And I am rich. I am healthy. And I am happy. And I am victorious. In Jesus' name. Lahat ng masaya, pinagpala, payaman ng payaman, palusot ng palusot, paganda ng paganda. Pumalakpak sa Panginoon. Okay, pwede na tayong umupo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sabi ni Lord,
na ako makakali, kaya Merry Christmas na rin sa inyo. Yan, sabi mo sa katabi mo, Merry Christmas din sa iyo. 50 days na lang, Pasko na. Okay, ngayon gabi. Nandiyan pa ba kayo? Brothers and sisters, lahat ng mga nanlulupay-pay ngayon, uuwing masigla. Ha? Hindi ka uuwing parang bilasang isda. Ha? Nakakita na kayong bilasang isda? Alam nyo, ako, wala pa akong tulog. Kagaling ko kagabi sa gawain. Di ba may formation sa Abdel? Tapos may gawain. Intercessory prayer ako ng madaling araw ng alas 3. Di na ako umuwi. Pumunta ako dun sa Amorsolo. Intercessory prayer hanggang alas 6. Tapos nag-duty ako sa Amorsolo. Tapos, nandito ako ngayon. Kahit malaki yung iBag ko, parang may bilasang isda. Tingnan mo ngayon. Now, bakit? Ang tanong ay ganito. Bakit may mga tao at minsan pa ngay may mga Kristiyano na imbis na sariwa, ay nagmumukhang bilasa? Bakit may mga Kristiyanong imbis na punong-puno ng sigla, bakit may mga Kristiyanong nananamlay at para bagang binagsakan ng langit at ng lupa? Brothers and sisters, ngayong gabi, ang pag-aaralan natin ay pinamagatan ko zeal. Everybody say zeal. Yung pag-uusapan natin ngayon is about zealousness. Everybody say zealousness. Sabi ng verse 17 sa Tagalog, medyo iba yung pagkakasalin sa Tagalog. John 2:17, naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, makikita natin yan sa awit 69 verse 9, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Ang Tagalog na zeal, sabi mo sa katabi mo, sigasig. Yung salitang sigasig, ang salitang ugat niyan ay siga. Hindi siga Sabi nga natin, siga. Ang taong may zeal, o yung zealousness, brothers and sisters in Christ, makikita mo na punong-puno siya ng sigasig. Sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, napakasigasig niya. Pag naglingkod kay Lord, napakasigasig. Pag nagtrabaho, punong-puno ng sigasig. Kapag mag-asikaso ng anak, napakasigasig. Pag magnegosyo, napakasigasig. Ha? Ano pa yung Tagalog ng zeal? Masigla. Sabi mo sa katabi mo, masigla. Hindi yung parang nangunguluntoy. Ha? Yung lagi kang masigla. Ang isang halimbawa ko dyan yung forest fire. Everybody say forest fire. Yung nasusunog na gubat. Pagka merong nasusunog na gubat, malayo pa lang, mga kapatid, nakikita mo na nagliliyab yung gubat. At malayo mo yung mga kahit malayo ka, pumupunta na sa'yo. Ganyan ang taong merong zeal. Malayo pa lang, papasok pa lang dito sa prayer meeting, makikita mo na. Ha? Walang sinabi si mas ganda. Amen po ba? Alam minsan ang mga taong makamundo, yung mga mananampalataya, nakita nyo si Vice Ganda, pagka mag-host ng kanyang programa, napakasigla. Tapos tayo, Kristiyano, pupunta rito. Sabi mo nga sa katabi mo, gising. Dapat maanap tayo, masugid. At ang sabi diyan, sa binasa natin, ang isa pang Tagalog niyan ay malasakit. Sabi nga natin, malasakit. Ang sabi diyan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dapat ganyan, mga kapatid. Ang meaning po ng zeal ay excitement of divine. Kayo ba pag pumupunta rito, meron kayong excitement doon sa isip?
May excitement ba kayo kapag pumupunta ng prayer meeting? Excitement ba kayong makinig ng Word of God? Excitement po ba kayong ma-encounter si Lord sa gawain na ito? At ang isa pa, fervor of spirit. Pag sinabing fervor, yung init. Hawakan mo nga yung katabi mo kung mainit. O baka malamig na. Mainit. Buti naman, delikado kapag malamig na. November 1 pa naman ng nakaraang araw. Now, ang pinakamagandang example o halimbawa ng pagiging zeal natin na dapat nating tularan ay yung zeal ng Panginoon. Diyan sa binasa natin, makikita natin yung zeal, yung malasakit ng Panginoon, yung kanyang nag-aalab na ipinakitang katangian, yung kanyang pagiging masigasig, yung kanyang pagiging masigda. Sisters, ibig po na ang kanyang mga lingkod ay mayroong zeal. Everybody say zeal. Minsan nag-meeting kami, kasi kami lalo na kapag Lunes. Meron kaming alam niyo ba na tuwing Lunes, may simbang gabi kami. Oo. Meron kaming dogmas. Ako nga, 2:30 pa lang bumabiyahe na ako niyan. Kaya alas 3, papunta ng Apple. Siyempre, sanay kaming matulog ng alas 12. Nakakatulog ako ng alas 12, magigising ng alas 2, alas 2:30. Mabiyahe na ako niyan. Now, minsan, merong tumayo sa aming elder disciple at ang sabi niya sa amin, nagpaalala. Sabi niya, parang napapansin namin na ang mga SBD parang hindi na nakikita sa eksena. Para bagang yung ginagawa natin ay para bagang nagiging na lang obligasyon, complacent. At maraming Kristiyano ang ganyan. Pumupunta ng prayer meeting, pero parang nagiging responsibilidad na lang yung pagpunta. Yung para bang nagiging complacent na lang. Now, brothers and sisters in Christ, bilang isang Kristiyano, it is necessary for us to have zeal. Kailangan na tayo ay mayroong zeal. Nag-aalab pa ba yung paglilingkod natin? O baka naman hindi na nag-aalab, nag-uuna? Sabi mo, nag-uuling. Laging nung ako po yung ma-promote, ang paalala sa amin ng head ng education, si Brother Ray, ito ang tatandaan ninyo. Lagi niyang paalala sa amin. At hanggang ngayon, nandun yun sa isip ko. Live pala tayo ngayon, ano? Ito naman, di mo sinabi. Ayan. Live. Ayan. Okay. Sabi ng aming head, sabi niya, lagi niyong ilalagay sa isip ninyo na kayo ay bago. Sabi mo sa katabi mo, bago ako. Bago ako. Yan. Bakit? Bakit niya sinabing dapat isipin niyo lagi na kayo ay bago? Bakit? Ayaw niyang alisin sa puso namin sa gawa kasi. Bakit? Sabi po ng Revelation chapter 2 verse 4, ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nagdaramdam din pala si Lord, ano? Ano yung ipinagdaramdam niya? Sabi niya, nanlalamig ka na sa akin. Yun. Anong sabi diyan? Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Wow! May mga tao palang naglilingkod sa Panginoon, nagmamahal sa Panginoon, pero hindi na tulad ng dati. Sabi mo sa katabi mo, gaya ng dati. Gaya ng dati. Dapat ganun. Kung paano mong nakilala si Lord, yung nakilala ka sa Kanya, parang person mo, kapatid, pag may person ka, ako, talaga naman, napakatindi ng pag-ibig mo. And this zeal, brothers and sisters, must be actuated by love. Dapat, mga kapatid ko sa Panginoon, ang zeal na ito, mga kapatid, ay ang nagtutulak sa atin ay ang pagmamahal. Sabi nga natin, pagmamahal. Parang ganito. Nakikita ba kayo?
Meron dalawa, pusong-puso yan sa probinsya, yung may basket sa ulo, na may tindang prutas, gulay. Pumunta sila doon sa pupunta sila sa mga baryo, dalawa sila, parehas yung laman ng bilao nila. Tapos habang naglalakad sila, tanghaling tapat, yung isa reklamo ng reklamo, ang init, ang alikabok, ang dami niyang reklamo, lubak-lubak ang daan. Pero yung isa, sipol. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Ngayon na ilan yung kasama niya, bakit ka ba kanta ng kanta? Pasipol-sipol ka pa, ang init-init na nga. Tsaka ang alikabok, napaka-rough road na nga itong dinadaanan natin eh. Sabi niya, bakit parang hindi ka napapagod yata? Kanina pa tayo naglalakad, wala pa tayong benta. Bakit parang hindi ka napapagod? Sabi niya, kasi meron akong sikreto. Meron akong nilagay na binhi dyan sa taas na kahit saan tumutubo. Sabi niya, ang binhi na ito, kapag mayroon ka, gumagaan ang lahat. Sabi niya, sabi ng kausap niya, naku, bigyan mo naman ako niyan. Ano ba yan? Ano ba yung sikreto mo? Sabi niya, meron akong binhi dyan. Ang binhi na yon ay ang binhi ng pagmamahal. Alam kong mahal ako ng Diyos. I am God's beloved. At ang Diyos na ito'y nag-alay ng buhay para sa akin. Kaya lahat ng gagawin ko, marapat lamang lapatan ko rin at samahan ko ng pagmamahal. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Brothers and sisters in Christ, kapag ang paglilingkod na ginagawa mo ay sinasamahan mo at nakaugat sa pagmamahal, kapag mayroong pagmamahal, it makes all things pleasant. Gumagaan ang lahat. Sumasaya ka na uyat ka at walang tulog. Kahit marami kang trabaho, subukan mo yung walang kasamang pagmamahal na paglilingkod. Nandiyan pa ba kayo? Paglingkuran mo yung asawa mo, walang pagmamahal. Kumain ka na, ito na pagkain mo. Bah! Ito tubig mo. Pagpunta mo ng kusina, pagbukas mo ng pinto. Blah! Tapos yung mga anak nandito, anak, magugas ka na ng pinggan. Pag walang kasamang pagmamahal, maghuhugas ka, nagtutunugan lahat. Yung mga kaldero na hinuhugasan mo, nagtutunugan lahat. Bakit? Nahihirapan ka. Pero pag may kasamang pagmamahal, kahit ang dami mong ginagawa, kita po ninyo. Pakanta-kanta ka lang. Yung mga naglalabay, isang tampak yung labahan mo, pag walang kasamang pagmamahal, pag magpiga ka, kayong mga anak talaga kayo. Halos punitin mo na. Halos sirain mo yung damit. Pero may kasamang pagmamahal. Mula noon hanggang ngayon, naglalabang ako. Pero masigla ka pa rin. Yung mga worker dito, ang tatagal ng mga worker yan eh. Ang daming responsibilidad yan. Pero bakit nandyan pa rin sila? Pag sinasamahan mo kasi ng pagmamahal, yung ginagawa mo, gumagaan ang lahat. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Now, dito na tayo. Now, ano yung zeal na ipinakita ng Panginoon dyan na dapat nating tularan? Dahil siya ang example natin. First, brothers and sisters, na ipinakita na zeal ng Panginoon ay yung zeal for God's temple. Yung zeal niya, yung pagmamalasakit niya sa templo, mga kapatid ko sa Panginoon. Sabi doon sa awit 69 verse 9, diyan kinuha yung sinabi sa verse 17, parang apoy na tumutupok sa akin ang sigla para sa iyong tahanan. Okay? Now, dalawang love na mayroon. There are two kinds of love. Yung una, yung tender love. Pangalawa, yung tinatawag na tough love. Hindi naman laging tender love ang ipinakikita mo sa anak mo. Sino rito yung mga nanay at tatay? Hindi naman laging tender love ang ibinibigay mo sa anak mo. Nagbibigay ka rin ng tough love. Minsan, pinapalo mo yung anak mo.
Kasi, meron kang maituturo sa kanila na hindi nila matututunan pag puro tender lang yung ipinakikita mo. Anak, hindi nila matututunan. Ha? Pero kapag kami gumamit ka ng pamalas, medyo tinataas mo yung boses mo, ipinakikita mo yung galit mo, natututo sila. Meron silang natututunan. At ang ginamit dyan ng Panginoon ay yung top love, yung tinatawag na righteous anger. Now, ang Panginoon ay nagkaroon ng righteous anger, sabi sa verse 14 hanggang 16 ay ganito. Sabi diyan, mga kapatid ko sa Panginoon, sa templo ng lupa at mga kalapati at mga namamalit ng salapi, gumawa siya ng panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga ngalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin niyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Now, bibigyan ko kayo ng konting background, kunti lang. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matulog. Now, yung Pasko, taon-taon, isa yan sa piyesta ng mga Hudyo na pinahahalagahan nila. Ang lahat ng mga Hudyo ay pumupunta sa templo. Pumupunta sila dyan para mag-sacrifice. Nag-aalay sila ng mga hayop o kaya kalapate kapag mahirap. At brothers and sisters in Christ, nagbibigay din sila ng temple tax. Now, yung mga pilgrims, yung mga malalayong lugar sa iba nakatirang bansa, pumupunta sila dyan para comfortable, hindi na sila nagdadala ng mga hayop na isasakripisyo, na iaalay. Ang ginagawa nila, bumibili na lang sila doon. Yung meron namang mga dalang hayop, mga kapatid, kapag nagdadala sila doon, ganito ang nangyayari. Binabagsak ng mga nag-check. Sasabihin nila, kasi dapat ang iaalay mo na hayop, yung panganay, yung walang bahid, yung tata, yung malinis. So, bagsak yun, hindi yung tatanggapin. Meron nag-check nun. Ha? Madalas binabagsak nila. Bakit? Para mabili yung mga hayop na nandoon na ibinibenta din nila. Merong anomalya. Sabihin natin anomalya. Noon pa, uso na ang graft and corruption. Ha? Tapos yung mga namamalit, yung mga galing sa ibang bansa, halimbawa, dollar, pupunta rito, kailangan nang ibibigay mo yung currency dito, peso. Ang kaya lang ang problema, mababa ang palitan. Nagkakaroon ng anomalya pa rin, mga kapatid. Kaya ang ginawa ng Panginoon, nagkaroon siya, nagalit ang Panginoon at nagkaroon ng clearing operation. Bakit? Meron siyang seal sa templo. Merong dalawang klase ng temple. Una yung structural temple. Yan ang pag-usapan natin. Nagkaroon ng righteous anger si Lord at ipinakita niya yung kanyang pagmamalasakit sa templo. Bakit? Kasi yung templo, ginawang kwadra, ginawang zoo ng mga namumuno. May mga baka, may mga tupa, may mga kalapate, naging tindahan, may mga sumisigaw doon. Oh, dito, meron dito. Mga ganon. Kaya nga ang punong lingkod, ipinagbawal sa amin na huwag kayong magtitinda ng yung magne-networking sa loob ng prayer meeting at oras ng prayer meeting. Bawal magtinda doon sa loob ng vicinity ng ground ng Ambel. Bakit? Dumating kasi yung punto, meron akong pinuntahang lugar. Brad, alam mo, yung preacher dito sa amin, pagka pumupunta dito, hindi mo na naririnig yung word of God. Ano nang naririnig, sister? Sister, sama ka, gusto kita, maging downline kita sa networking. Hindi po ako against sa networking, pero kapag dito dapat sa gawain, hindi mo muna pinapasok yan. Amen po ba? Ayun, dapat pagkatapos natin na lang sa labas. Brad, ako pagka nakikita namin yung mga preacher, ang naiisip ng mga preacher, sino kaya ang madadownline ko rito? Now, hindi lang nila ginawang kwadra, ginawa nilang palengke, ginawa nilang money changer, at ang matindi,
naging pugad ng magnanakaw ang templo. Dapat ang templo, mga kapatid, yung structural temple, ay maging house of prayer. Everybody say, house of prayer. Dito tayo nananalangin. This is a place of worship. Dito tayo sumasamba. It is a place of encounter. Dito natin kinatatagpo ang Panginoon. At dito tayo nakikinig at nag-aaral ng salita ng Diyos. Now, brothers and sisters in Christ, pagka pumupunta tayo sa prayer meeting o sa simbahan, meron din dapat tayong ganyan zeal. Naalala ko tuloy, minsan pumunta ako ng simbahan, napaaga ako sa prayer meeting. Nandiyan pa ba kayo? Meron babae doon ako sa dulo ng simbahan. Dumating sa likod eh. Halos katabi lang nila ako. Sabi ng lalaki, sumausaw doon sa holy water. Sabi niya, kanina ka pa ba dyan? Yung babae tumayo din. Sumausaw din doon sa holy water. Kanina pa ako rito. Tapos, maya-maya, nag-aaway na sila. Yung simbahan, yung structural temple, mga kapatid ko sa Panginoon, ginawa ng tagpuan. Imbis ito'y tagpuan, Panginoon, nagiging tagpuan ng mga nagliligawan. At nagiging tagpuan ito at nagiging lugar na nag-aaway sila. Doon sila nag-aaway sa likod. Kanina pa ako dito. 2 oras na. Nag-aaway sila. Brothers and sisters, hindi po dapat ganyan. Hindi ito lugar ng tagpuan, ng ligawan. Minsan kahit sa mga prayer meeting nangyayari yan. Itong lugar na ito, holy ground ito eh. Pagka ganitong oras. Pagka pumapasok kayo dito, iwasan ninyo yung sister, ang kapitbahay natin, meron palang babae yun. Tsaka yung isa natin sister, meron palang. Nagiging lugar ng chismisan. Sabi mo sa katabi mo, mali. Hindi tama. Kaya sa amin lagi tatandaan, it is a holy place, lugar na banal. Kaya dapat ipinakikita natin yung disiplina, yung respect. Everybody say respect. Discipline. Yung bang, huwag tayong pagtapos ng prayer meeting, ang mga basura, iniiwan doon sa ambel, iniiwan doon sa simbahan. Tapos nasa loob ng simbahan, ng kain. At hindi lang yun. Naku, lalo na sa ambel, lalo na pag overnight, naku, makikita nyo dun sa mga jeep, sa sulok-sulok. Naku, merong sister, nakatago ang mukha, pero yung puwet nakalabas. Ginagawang kubeta yung holy ground. Yung mukha ang tinatakpan, yung puwet hindi. Di ba nilang makita ang puwet, pero yung mukha, hindi mo ko makikilala. Ay, naku mga kapatid, dapat ipakita natin yung respect. Huwag tayong sa loob ng simbahan. Pagka pumupunta tayo sa prayer meeting at nakikinig, huwag yung upo na. Para ka lang nasa bahay, nakataas pa yung paa mo. Hindi. Pagka nakandito ka, ayos dapat ang upo. Meron tayong respeto. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan yung una, yung structural temple. Yung pangalawa, mga kapatid, ay yung living temple. Grabe yung zeal ni Lord, lalo na rito, mga kapatid, yung living temple. At ano yung living temple? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. 1 Corinthians 3:16, sabi hindi na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu. Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay templo ng Diyos. Sabi ng Panginoon, parurusahan niya, wasak ng iyan. Naninirahan sa atin ng Espiritu Santo, mga kapatid ko sa Panginoon. Now, kung nandito kaya si Lord ngayon, ano kaya ang paghahagupitin niya sa puso natin at sa buhay natin? Ano kaya yung aalisin niya? Ito yung dapat nating alisin. Lalo na yung palagis. Sabihin nga natin palagis. Ano yung mga palagis? Yan yung 7 capital deadly sin. Ano yun?
Yung letter P, pride. Sabihin sa yung sa ng loob, dapat yan. Hindi nakikita yan sa kalooban natin, sa puso natin. Ano pa yung avarice? Everybody say avarice. Ano pa yung lust? Yung kalaswaan, yung pagiging mahalay, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya, ano pa? Ito, anger. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, sabihin mo sa kanya, kapatid, magpatawad ka na. Malapit na ang Pasko. Kaya kung may galit ka sa tatay mo, may galit ka sa nanay mo, may galit ka sa mo na puso mo. Amen po ba? May galit ka sa asawa mo, patawarin mo na asawa mo. Kasi pag nakita ni Lord yan sa puso mo, hahagupitin niya yan. Ayaw niyang makita yan. Ano pa? Gluttony. Sabi natin, katakawan. Ano pa? Inggit. Sabi natin, envy. Yung letter E, envy, inggit. Alam niyo, maraming tao ngayon, hindi umaamin na naiinggit sila. Pero paano mo malalaman na iinggit ang tao? Gusto niyo malaman? Pag may nagtatagumpay, hindi ka masaya dahil nagtatagumpay siya. Sa inyo na naiinggit tayo. Ito pa. Kapag merong bumabagsak, nabibigo, nawalan ng trabaho, na-demote, nasuspinde, tapos lihim ka nagiging masaya, naiinggit ka. Buti nga. Nawalan ng trabaho, yabang kasi. Yan. Pag bumabagsak yung kapwa mo, at hindi ka nagiging masaya, lihim kang natutuwa. Inggit. Ano pa? Yung panghuli, slut. Katabra. Hindi mo sa katabra. Now, brothers and sisters in Christ, mga kapatid, basahin nyo na lang yung Mark 7:20 to 23. Yan yung iba pang mga dapat na alisin natin sa puso natin, sa buhay natin, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kung ito ay templo ng Panginoon, itong katawan natin, kalabitin mo yung balikat ng katabi mo, sabihin mo sa kanya, please, take care of yourself. Alagaan niyo sa inyo. Amen? Hindi yung, brother, ano ka ba naman, 5 na ang anak ko. 5 nga ang anak mo mukha ka ng losyang. Dapat nga lalo kang maging maganda para hindi kayo pagpapalit ng asawa mo. Kung kita mo si Sister G, hindi mo akalain na 30 years old yan. Bakit? Slim na slim yung katawan. Lagi pang nakalipistik yan. Talagang dalagang-dalaga. Now, bilang pag-aalaga ng sarili natin, sabi nga ng isang preacher, fructify your breakfast. Kainin mo sa prutas. Alas mo yung pagkain ng prutas. Ano pa? Vegify your lunch. Sa tanghalian ang kainin mo, gulay. Ano pa? Sa gabi naman, organify your dinner. Kainin mo yung mga organic, yung mga saging, na walang masyadong mga insecticide. Kaya lang ano nangyayari? Hindi natin inaalagaan ng sarili natin. Bakit? Kain ng junk food. Basura. Kain ng baboy. Sabi ng kasama ko kaganina, kahapon, Brad, bakit kumakain kayo ng kanin baboy? Ano kanin baboy? Sabi ng kausap niya, tingnan mo, anong kinakain mo? Kanin. Anong ulam mo? Baboy. Di kanin, baboy. Huwag kang kain ng baboy. Hindi po ba? Ano ba? Huwag kang kain ng matatamis. Sugar. Bakit? Kain ng matamis. Kain ng maaalat. Kaya maraming tao ngayon ang talagang nagkakasakit. Kain ng maalat. Inom ng soft drinks at mga soda. Tapos pag kumain ng kanin, 2 kaldero. Sabihin mo sa katabi mo, hinay-hinay lang. Ano pa? Sleep well and take naps.
Matulog ka, kaya nga may gabi. Ang purpose kung bakit inilagay ni Lord na mayroong gabi, para matulog tayo. Hindi yung alauna na nag-text ka pa, alauna na nag-internet pa, alas 2 na ng madaling Facebook, alas 3 ng madaling araw, nag-i-Instagram ka pa. Sabihin mo sa katabi mo, tulog-tulog din. Amen? Alam nyo kapag ka 4 hours kang nakatulog sa magdamag, yung physical fatigue mo, nawawala. Yung pagod mo, nawawala. Pero kapag 8 hours ka natulog, yung mental fatigue mo, hindi lang yung physical fatigue mo, yung mental fatigue mo, nawawala. Alam niyo kung bakit kailangan natin matulog ng tamang oras, mga kapatid? Kasi kapag kulang sa tulog, tamang kain, nawawala yung pagiging sharp mo. Everybody say sharp. Yung nagiging mapurol yung isip mo, nagiging makakalimutin ka. Kaya pag may exam, lagi kang kalabasa. At hindi lang yun. Kapag wala kang tulog at wala kang maayos na pagkain, nagiging table ka. Nagiging impatient ka. Tingnan mo pag wala kang tulog, laging mainit ang ulo mo. Lagi kang nakasigaw. Laging walang temper. Amen po ba? Maiksi yung fuse mo. Bakit? Tulog. Tulog ang kahit na yung kasama niya, ang hirap pakisamahan, nagagawa mong makipag-mingle sa kanya. Nagagawa mo siyang pakisamahan. Nagagawa mo siyang tiisin. Bakit? Sabihin mo sa katabi mo, Kristiyano ka. Kristiyano ka. Huwag niyo pong pipiliin yung mga taong pakikisamahan ninyo. Sabi ni Lord, lahat ng tao pakisamahan ninyo. Kaya yung lahat ng mga preacher, hindi ako namimili ng kasama ko. Mga kapatid. Kasi sabihin mo sa katabi mo, pakikisama. Yan. Yan ang una. Pangalawa, mga kapatid. Pangalawa na, tapos na tayo. Yung zeal to save the lost soul ni Lord. Yung zeal niya, yung sigasig niya, mga kapatid, para iligtas ang mga naliligaw na kaluluwa. Tito chapter 2 verse 14. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Sabi diyan sa binasa natin, tinanong siya ng mga tao, anong palatandaan ang maibibigay mo? Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawing ito? Sabi ng Panginoon, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Ano yung tinutukoy diyan ng Panginoon? Yung kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Now, si Lord, grabe yung zeal niya. Everybody say, zeal. Yung malasakit niya sa mga naliligaw na kaluluwa. Ganun din dapat tayo. Meron tayong concern. Everybody say, concern. Nagkikare po tayo to save the lost soul. Mga kapatid, kaya nga ginawa ng punong lingkod, bakit merong NPG? Dahil dyan. Kaya tayo NPG, para yung mga taong hindi pumupunta sa simbahan, hindi pumupunta ng prayer meeting, ikaw ang pumunta. Nakikinig po ba kayo? Naalala ko yung isang elder, hindi ko na lang sasabihin ng pangalan. Merong isang gawain dyan sa Maynila. Pinuntahan niya. Pagpunta niyo doon, bukod sa 7:30 na nagsisimula doon, minsan 7:45, 12 lang ang attendant. Kasama na yung worker tsaka yung kapit. 12 lang. Pang-12. Alam niyo, kuya, yung elder na ito, sabi niya, tapusin ko na kaagad to. Ano ba? Basta matapos na lang to. Basta makapag-talk na lang ako. Kaya lang biglang may bumulong sa kanya. Back of his mind, merong bumubulong. At ang sabi sa kanya, kung hindi mo ibibigay yung the best mo, baka sa susunod, yung 12 na yan, 7 na lang. 7 na lang. Kaya ibigay mo na yung lahat mo. Ibigay mo na, ipakita mo na ito na yung huli mong pagtutok. Ibigay mo na yung best mo. Anniversary. Pakiramdam niya, nagtutok siya sa ample. Kaya kahit 12 lang yung tao, itinodo niya, ibinuhos niya yung lahat. Nandoon yung kanyang sigasig. Nandoon yung kanyang sigla. Sumunod na linggo, tinanong niya, Brad, ikaw ba galing doon sa Maynila na pinuntahan ko? Oo. Ilan na sila doon?
13 na. At least nadagdagan ng isang kaluluwa. Eh kung hindi niya itinodo, baka yung 12 naging 7 na lang. Kaya mga kapatid, handa ba tayong magsakripisyo para sa mga kaluluwa na naliligaw? Ang daming naliligaw na kaluluwa at walang masumpungan, walang mabalingan na tulong. Brothers and sisters, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kung mag-akay ka naman, magkaroon tayo ng concern sa mga taong ito, mga kapatid, yung mga nagugutom, katulad ng nakaraang gospel, yung mga kapatid natin na nasa bilangguan, yung mga kapatid natin na may sakit. Alam nyo yan, naranasan ko yan eh. Nung may sakit ako, mayroong dumadalaw sa akin ng mga ka-prayer partner. Isang jeep pumunta sa akin na hindi makatayo. Pero nung makita yung mga prayer partner na nanalangin sa akin, nandoon yung kanilang sigasig, nandoon yung kanilang sigla, yung kanilang pagmamalasakit sa akin. Kahit 3 buwan na akong hindi naliligo, lumapit pa rin sila sa akin. Anong nangyari? Si Brother June na walang sigla, walang lakas, unti-unti, pinagaling ni Yahweh El Shaddai. And finally, yung zeal ni Lord in doing His Father's will. Zeal in doing His Father's will. John chapter 4, verse 34. Sabi ng Panginoon, ang pagkain ko'y ang tuparin ng kalooban ng nagsugo sa akin at ganapin ang ipinagagawa niya sa akin. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw din, may ipinagagawa sa iyo si Lord. Kaya alam niyo, dapat yung pagsunod natin sa kalooban ni Lord, dapat meron din tayong passion. Everybody say passion. Yung bang pag nagdadasal ka ba, meron ka pa bang passion? Meron ka pa bang zeal? Yung paglilingkod meron yung pagkanta mo, masigla pa ba? O baka naman, okay na yan. Meron pa. Yung mga ginagawa natin, yung pagtatrabaho mo, paglilingkod mo sa asawa mo, meron pa bang zeal ngayon? Katulad pa rin ba ng dati? Yung pagtatrabaho mo, meron ka bang zeal? Brothers and sisters, ang gusto ng Lord, yung holistic approach. Hindi lang yung paglilingkod. Meron kasing napakasipag maglingkod. Pero pagdating dun sa trabaho, sa pinapasokang pagawaan, wala nang zeal. So everybody say zeal. Now, brothers and sisters in Christ, paano hindi mawawala ang zeal natin? Ito, dalawa dito. Dito na ako magtatapos. Paano na sa atin mawawala? Una, mga kapatid, sabi ng Philippians chapter 2 verse 1 ay ganito. Merong tanong si St. Paul sa mga taga-Pilipos. Sabi niya ay ganito. Nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Nandiyan pa ba kayo? Kayo ba, pagka pumupunta kayo dito, nagbibigay ba ng kasiglahan yung buhay ninyo na nakaugnay kay Kristo? Pangalawa, naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? Una, ang sikreto para hindi mawala yung zeal na yan, dapat ang buhay natin ay nakaugnay kay Kristo. Paano mo masasabi na nakaugnay kay Kristo? Dapat meron kang relasyon sa Diyos. Meron kang malalim na relasyon sa Kanya. Paano mo ipakikita ang iyong relasyon at malalim na relasyon sa Kanya? Sabi mo sa katabi mo, prayer. Importante na nanalangin tayo. Kapag hindi ka nananalangin, pag may mga dumating na problema sa iyo, susuko ka kaagad, i-give up ka agad. Pero kapag nananalangin, sabi mo sa kanya, kaya ko yan. Amen? At hindi lang yung zeal, yung dapat yung hindi lang yung prayer, yung pakikinig at yung pag-meditate ng Word of God. Everybody say, listening. Meditating the Word of God. Yung, naalala nyo yung dalawang alagad na papunta na ng Emmaus, galing sila ng Jerusalem. Pinako ang Panginoon na matay. Tapos inilibing. Anong ginawa ng dalawa? Pauwi na sila. Bakit? Gumuho ang kanilang pag-asa.
Nawalan sila ng sigla. Bakit? Yung inaasahan nila na magliligtas sa kanila namatay. Kaya lulugo-lugo sila, malungkot. At hindi lang malungkot, mga kapatid, wala ng pag-asa. Anong ginawa ni Lord? Sinabayan sila ni Lord. Kaya kapag may problema ka, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. May problema dumating sa iyo, nawawalan ka ng pag-asa, nabigo ka sa buhay mo, huwag kang mag-alala. Kasama ko si Lord. Amen po ba? At habang naglalakad sila, pinaliwanag noon ng kanyang ng Old Testament hanggang noong araw na yon, ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. At ang sabi ng Luke, mga kapatid, 24 hanggang 30, 24, 32 ay ganito. Sabi ng 32 ay ganito, mga kapatid. Nung ipaliwanag sa kanila ng Panginoon ang kasulatan, sabi doon, they said to each other, wasn't it like a fire burning in us when He talked to us on the road and explained the scriptures to us? Nagkaroon sila, naramdaman nila yung fire burning in us. Naramdaman nila na naglalagablab. Alam niyo, kapag ang tao ay nakikinig ng salita ng Diyos, umiinit, sumisigla ang buhay ng isang tao. Pero pag di ka na nakikinig, pero nandito ka nga, pero hindi mo binabaliwala mo ang salita ng Diyos. Nandito ka nga, nakikinig ka, pero baliwala sa iyo ang salita ng Diyos, kung saan pumupunta yung isip mo, manlalamig ka. Pero kapag nakikinig ka, may malalim kang ugnayan sa Panginoon, sabihin mo sa katabi mo, sisigla ka. Sisigla ka. Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon, malakas na papuri. Brothers and sisters, at ang panghuli, huwag nating kaligtaan dumalo sa pagtitipon. Sabi sa Hebrew 10:25. Bakit? Kapag nawawala na yung baga mo, huwag mong aalisin yung sarili mo sa mga nagbabaga. Huwag mong aalisin. Kasi pag inalis mo, lalong mawawala yung apoy na mayroon ka. Anong dapat mong gawin? Sumama ka doon sa mga nagbabaga. Sino yon? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, tayo yon. Pagka nalulungkot ka, pag ikaw ay huwag ka ng prayer meeting. Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, huwag kang absent ng absent. Amen? Okay. Uwi na tayo. Tayo na kayo. Para gusto nyo pa. 8:30 lang, tama na yun. Taas ang kamay, mga kapatid. Yuko tayo, lahat. Let us bow down our head. Let us close our eyes. Sabi ng Panginoon, ito ang ipinagdarama ko sa iyo. Sabi ng Panginoon, ito ang ipinagdarama ko sa iyo. Nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Mga kapatid, nawa lumabas tayo ng lugar na ito na punong-puno ng sigla, punong-puno ng pagmamalasakit sa kaluluwa at sa ating sarili, sa katawan natin. At ngayong gabi, brothers and sisters, nawa, Panginoon, huwag mo kaming alisin sa iyong harapan. Ang Espiritu mo ang paghariin sa aming buhay. Mga kapatid, kung mayroong hahagupitin at aalisin ang Panginoon sa puso natin ngayon, ano kaya ang maaaring kalaswaan, maaaring kayabangan, katamaran? Brothers and sisters, ngayong gabing ito, tularan natin si David. Lord, huwag mong alisin sa akin ang iyong espiritu. Ayokong mawala sa iyong presensya. Kaya ngayong gabi, hindi ng ating ipanalangin, huwag mo kaming alisin, Panginoon, sa inyong presensya. Ang espiritu mo ang paghariin sa aming buhay. Taas mo ang iyong kamay, at ngayong gabi, lumapit ka ng buong puso, at ngayong gabi, kung at sa Kanya ngayong gabi, ito ang magbibigay sa iyo ng kagalakan. Ito ang magbibigay sa iyo ng kasiglahan. At ngayong gabi, lumapit tayo sa Kanya. Hallelujah.
Sinasabi mo, Jesus, ang puso ko. Kasalanan na nawawala sa'yo. Nagtatamang sumasabog, binulog sa harap ng banal mong trono. Malapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit sa'yo. Malapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Lumapit ka sa Kanya. Kausapin mo ang Panginoon. Manalangin ka ngayon. Lumalapit. malapit. Di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo Ay nakamtan ko. ay nakamtan ko, o aking Jesus. Mo siya. Lumapit ka sa Kanya ngayon. Humingi ka ng tulong. Hallelujah. We pray for your bless you tonight, Lord. Hallelujah. Ay nakamtan ko. Ay nakamtan ko. Ngayong gabi ito, kung mayroon ka mang pinagdadaanan ngayon sa buhay mo, marami kang problema, nangangailangan ka ng biyaya. Ngayong gabi, humingi ka ng tawad sa Panginoon at alisin mo ang lahat ng balakid na nagiging hadlang sa iyong puso. At ngayong gabi, tanggapin mo siya bilang Panginoon, hari ng iyong buhay. Siya ang paupuin mo sa trono ng iyong puso. At ngayong gabi, nananalig ako at nagtitiwala. Ang mga taong tatanggap sa Kanya bilang hari at Panginoon at pagsisisihan ng kanilang kasalanan, masagkat ang Panginoon. The Lord is here tonight and He will bless you. He will heal your sicknesses. He will touch you tonight. Hihipuin ka ngayon ng Panginoon. Hihipuin ng mga taong itinataas mo ngayon. Naririto ngayon ang Panginoon. At kung saan naroroon ng Diyos ang Kanyang Espiritu, naroroon ang kalayaan. Naroroon ang himala. I want you to expect miracles. I want you to expect blessings. Kapangyarihang nadarama sa ating ngayon. Yes, Lord. Lumanaloy tuwing tayo nagkatipon. Diyos ng himala, Wala siya lahat ang sa malikha. lahat ng balikha na sa ating Yes. Kanya Pinagpapala tayo ng bumubuhos. sumubuhos, ibig na lalinggan. Yes. Pinapalitan ng Panginoon ang lahat ng mga bagay sa puso mo. Pinagagaling ang lahat ng may karamdaman. Pinagpag-asa. Tasan at buhay mula
sa ating Diyos. May kapangyarihan na darama sa oras na ito ang lahat ng narito. May kapangyarihan na darama sa ating ngayon. Dumadaloy. Yes! Ang fresh anointing ni Lord ngayon ay darito. Diyos na himala sa lahat ng may hikma. Nasa atin ang kanyang pagpapala. Minsan pa, Pagpapala. may kapangyarihan. May kapangyarihan Sabi mo ang kapangyarihan ng Panginoon. sa ating Ang kapangyarihan na ito ang magbibigay sa iyo ng lakas sa lahat ng mga pinagdadaanan mo. Diyos ng himala, Diyos na himala siya lahat ang may likha. sa lahat ng may Nasa ating kanyang pagpapala. Para ang sumasalo ng ulan, bumuhos ngayon ang pag-ibig ng Panginoon. pag-ibig na kalisa, kagayatang tunay, kagalingan na Pinagagalaan lahat ng nararamdaman. Bumuhos ang biyaya ng Panginoon. Tanggapin mo ang parang pamasko mula sa sa ating Yes! pag-ibig na kalisa, kagayatang tunay, Kagalingan, kagalingan na pag-asa, Receive your blessing tonight. Receive your miracles. Tanggapin mo ang biyaya ng Panginoon. mula sa ating Diyos, mula sa ating Diyos, mula sa ating Brothers and Diyos. sisters, taas po ninyong lahat ng inyong bagay na nais taas, ng inyong prayer request, at kung meron mga sa buhay, ninyo ibulong ninyo ang kanilang pangalan. Lord, narito po kaming lahat at narito ang mga tao. Gusto namin hipuin ninyo, pagalingin, akayin, baguhin. Dalangin po namin na patuloy mong pagalingin si Sister Belen Umadto, si Sister Patricia Arellano. Dalangin po namin na maghimala kayo sa buhay ni Brother Alfonso Garate. Nanaway makalaya po siya, Panginoon. Nakikiisa kami sa dalangin ng aming kapatid na si Sister Nita Garate para sa kanyang brother husband. Iwanagin mo ang isip ng kanyang brother husband. Pagpalain mo ang mga anak, Sister Nita. Dalangin ko po, Panginoon, na bigyan mo sila ng magandang kinabukasan. Pagpalain mo ang mga binabanggit na pangalan ng aking mga kapatid, lahat ng may karamdaman ay pagalingin. Pagpalain ng mga taong binabanggit nila, Lord. We claim for your victory tonight. We claim for your blessing, Lord. And we receive your blessing tonight. Pagpalain mo ang lahat na maghahandog, ibalik sa kanila ang kanilang mga ipagkakaloob. Pagpalain mo ang lahat ng worker, mga awit, manunugtog, at lahat ng tumalong ngayong gabi. Sabihin natin, Yahweh El Shaddai, natanggap ko ang pamasko at sa aking pag-uwi, daratnan ko ang aking mga mahal sa buhay, maging nasa malayong lugar, pinagpala, matagumpay, malulusog silang lahat. Sa pangalan ng Panginoon Hesus, taas ang answered prayer, sumigaw ng Amen! Power! 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 God bless and Merry Christmas po. Umuwi tayong may sigla at punong-puno ng sikas. Give thanks with a grateful heart. Because it's
Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Because of what the Lord give you thanks and praise. We give you thanks, O Lord. We give you thanks. Praise the Lord,